Turuan mo ako, O Panginoon, ipaalam mo sa akin ang iyong daan, daan ng katotohanan at pagkatakot sa Diyos. Mula po sa Psalms chapter 86 verse 11. Pag-aralan po natin ito na ang layunin ay maturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia kung ano ba yung daan na dapat nating lakaran bilang mga mananampalataya para makapamuhay tayo sa katotohanan at magkaroon tayo ng pusong may banal na takot, may paggalang sa Diyos. Muli, kumusta po kayong lahat? Ang ating buhay Kristiyano, kumusta? Kung hihinto tayo, sandali, kung itatahimik lang natin saglit yung ating isip at pagkatapos susulyapan natin ng mabilis yung mga nagdaang araw. Susulyapan natin saglit yung mga nagdaang linggo, mga buwan o kaya mga taong lumipas. Ang dami na pala nating pinagdaanan. At kung iisipin din natin yung pangkasalukuyan at pati na yung hinaharap natin, saan ba talaga tayo patungo? So, kumusta ba talaga tayo? Bilang mga mananampalataya, kung magiging honest lang tayo, alam nating hindi sapat yung ating talino. Kung magiging honest lang tayo sa pagsagot sa tanong na kumusta tayo, alam nating hindi sapat yung ating karanasan, yung ating talento, yung ating kakayahan para makapamuhay talaga tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Sabi nga po, mamuhay tayo ng may kabanalan sapagkat ang tumawag sa atin ay banal. Sulat yan ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 1 verse 15. Ang pamumuhay po na may kabanalan, yun ang nakakalugod sa Diyos. Iyon ang tamang daan o tamang landas na dapat nating nilalakaran at iyon din ang kalooban ng Diyos para sa atin. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Pero kung sa sarili lang natin tayo aasa, kung sa sariling talino at sariling galing lang natin tayo magtitiwala, malamang sa malamang po, kung sa sarili lamang tayo na yung daan na naiisip natin ay sariling daan, yung tatahakin natin, tiyak, maliligaw tayo. Kaya sino man kayo ngayon, sino man tayo, madami man tayong tagumpay sa mundong ito, madami man tayong kabiguan na pinagdadaanan, anuman yung kalagayan natin ngayon. Lalo na po, kung may mga desisyon tayong kailangang gawin, ang kailangan po natin ay gabay ng ating Panginoong Diyos. Alam natin na ang buhay Kristiyano, isa itong paglalakbay. Mahabang paglalakbay. At sa ating paglalakbay sa buhay na ito, marami sa atin ang madalas na tanong ganito, saan ko gustong pumunta? Ano ang gusto kong marating sa buhay na ito? Kung papakinggan natin, tila mahalagang tanong yung mga yan. Pero bilang mga mananampalataya, ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang kung ano yung gusto natin, kundi saan ba tayo gustong dalhin ng Diyos? Or ano ba ang nais ng Diyos na mangyari at marating natin? Napakahalagang maging malinaw po sa atin ang daan ng Panginoon kasi maraming landas, maraming daan, maraming boses, at maraming payo sa paligid natin na sinasabihan tayong ito ang tama. Ganito ang masaya. Ito yung uso ngayon. Ito yung purpose ng buhay. Pero sa dulo pala ng mga payo na yun, ng mga boses na yun, kapahamakan o kaya kalugihan. Again, kumusta nga ba talaga tayo? At saan ba tayo patungo ngayon? Kaninong tinig yung pinapakinggan natin? Sino ba ang sinusunod natin? At tama ba yung daan na tinatahak natin ngayon? Nawa po ipaalam, nawa po ipahayag o ituro sa atin mismo ng Diyos ang kanyang daan. At yan po yung pangunahing kaisipan na tatalakay natin ngayon. Basahin po natin at pagbulay-bulayan ang nakasulat sa Psalms chapter 86 verse 11 at hayaan nating ang Diyos ay mangusap sa bawat isa sa atin. O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan upang makalakad ako
sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Ito po ang main verse sa ating pag-aaral ngayon. Bahagi ito ng panalangin ni Haring David. At ito hanggang ngayon, napapanahon ang prayer na ito. Mahalaga sa ating lahat, ano man yung ating edad, ano man yung ating pinagdadaanan, ano man yung ating kalagayan sa buhay at kung saan tayo patungo, akma sa atin ang panalangin sa talatang ito. Dito po, hindi humihiling ng kung ano man si Haring David. Hindi niya hinihingi kung ano yung masarap sa buhay. Hindi niya hinihingi na mangyari yung sarili niyang gusto, matupad yung sariling pangarap niya, kundi ang dalangin niya po, ituro sa kanya ang daan ng Panginoon. Dalangin niya na kung ano yung matuwid na landas, kung ano yung katotohanan at pati yung kalagayan ng kanyang puso, ipinapanalangin niya na magkaroon siya ng takot sa pangalan ng Diyos. So, pwede po kaya o maaari kaya na maging bahagi din ito o maging nilalaman din ito ng ating mga panalangin? Mga kapatid, ang maging epekto o ang maging katuruan sa atin o maging aral at mensahe sa atin ay maging ganito po nawa o maging bahagi ito ng panalangin natin sa Diyos. Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Sa talatang ito, tatalakay natin yung tatlong bahagi ng panalangin ni Haring David na maaari din po nating i-apply sa ating panalangin at maaari din nating i-apply sa ating pamumuhay. Una, ang paghingi ng tamang direksyon mula sa Diyos. So ito po yung simula ng lahat. Tamang direksyon mula sa Diyos. Number 2, ang pamumuhay ayon sa katotohanan ng Diyos. Ito naman yung ebidensya. And number 3, ang pagkakaroon ng pusong buo. May takot at may paggalang sa pangalan ng Diyos. Ito yung bunga. Isa-isahin natin ito. Sa unang punto po, ang paghingi ng tamang direksyon mula sa Diyos. Ang hiling dito ni David, ang paggabay ng Diyos na maituro sa kanya ang daan. At specific po, yung hinihingi ni David. Hindi daan, ninuman, hindi kung anong daan, kundi ang daan mismo ng Panginoon. Sabi nga po, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan. Pinapakita nito sa atin na kahit yung katulad ni Haring David na tanyag, makapangyarihan, isa ng hari, ay nangangailangan pa rin po ng paggabay ng Panginoon. Hindi niya hinahanap yung sarili niyang plano. Hindi rin niya hinahanap yung daan na madali o kaya daan na maginhawa, kundi kung ano ang kalooban o kung ano ang daan ng Panginoon. Yun ang hiling niya na maituro sa kanya. Ay sabi niya, teach me your way, O Lord. Itinuturo din ito sa atin ang pagpapakumbaba. Inaamin dito ni David na hindi sapat yung kanyang sariling kakayahan. Kahit hari na siya. Hindi sapat yung kanyang sariling talino. At hindi din sapat maging yung mga resources niya. Kundi ang kailangan niya ay ang patnubay ng Diyos. Makakalapit lamang tayo sa Diyos ng ganito, tulad ni Haring David, kung mapagpakumbaba tayo. Kung maamin natin sa ating sarili na hindi sapat yung ating kakayahan, hindi sapat yung ating sariling talino, hindi sapat yung mga resources na meron tayo. At kailangan natin ay ang patnubay ng Diyos. At sa pagpapakumbaba, pagkakaroon ng katiyakan. Katiyakan kasi kapag itinuro ng Diyos yung kanyang mismong daan, at kapag tayo ay nagtiwala sa turo ng Panginoon, na tayo ay nagtitiwala sa kanyang paggabay, tayo po ay hindi maliligaw. Kaya may katiyakan tayo. Malinaw na ipinapakita dito ni David na hindi sapat ang sariling talino o kakayahan ng tao. Kailangan natin ang pagtuturo ng Diyos sa tamang direksyon. Kung si David po, na isa ng hari, ay umaamin na kailangan niya ng patnubay ng Diyos, gaano pa kaya tayo na tayo ay mahina? Lalo na kung ikukumpara kay Haring David, limitado, madaling magkamali, gaano na tayo? Kung tayo ang masusunod, maaari tayong madaya. Kung gusto nating tayo lamang ang nasusunod, maaari tayong maligaw.
Ganito ang ipinapaalala sa Kawikaan chapter 14 verse 12. Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Nagpapaalala naman ito sa atin na hindi lahat ng daan na maganda, hindi lahat ng daan na matuwid sa tingin nating mga tao ay tama na agad at ligtas na agad. Ang babala dito, hindi lahat ng matuwid sa atin, matuwid sa paningin ng Diyos. May mga daan or may mga landas na sa tingin nating mga tao, maayos. Sa tingin natin, maganda. Nagbibigay kasiyahan. Pero sa dulo pala, kapahamakan o yung sinasabi ditong death o kamatayan yung dulo. Ibig sabihin po, ang pananaw natin, maging yung kakayahan nating humatol, merong limitasyon. Maaari tayong magkamali. Sa Biblia po at maging sa karanasan ng maraming tao, kapag sariling paraan at sariling plano ng tao ang sinunod na taliwas sa kalooban ng Diyos, madalas po, kalungkutan at kapahamakan yung dulo. May mga plano tayo, may mga pagdedesisyon tayo, may mga pangarap tayo na gustong abutin at may mga pag-iisip tayo na tingin natin ay matuwid, pero kung wala ang Diyos at hindi iyon ayon sa daan ng Diyos, lahat yon walang katiyakan. Tayo po, para makatiyak sa kabutihan at tagumpay, kailangan nating umasa, kailangan nating magpasakop sa paggabay ng Diyos. Kaya, magtiwala tayo sa daan ng Diyos. Ngayon, kapag tayo po ay buong pusong nagtitiwala sa Diyos, ang Diyos mismo ang magtutuwid ng ating mga daan o landas. Ganito yung mababasa natin sa Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang verse 6. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. So, sa mga talata pong ito, tinuturuan tayo na yung tamang direksyon sa buhay, hindi nakasalalay sa ating sariling pag-iisip. Yung tamang direksyon sa buhay, hindi nakasalalay sa sarili nating karunungan, kundi ang pagtitiwala ng buong puso sa Panginoon. Yun yung para makuha natin, munawaan natin, matahak natin yung tamang direksyon sa buhay. Trust in the Lord with all your heart. At hindi po sa ating mga sarili magtitiwala. Kapag kinilala natin na ang Panginoong Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kinilala natin sa pamilya natin, sa pagtatrabaho natin, sa pag-aaral natin, sa mga pagdedesisyon natin, at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kapag kinilala natin at nagtiwala tayo sa Diyos, ang Diyos mismo ang gagabay at magtutuwid ng ating mga landasin o mga landas. Hindi po hahayaan ng Diyos na ang mga sumasampalataya sa Kanya ay maligaw o mag-iba ng landas. Lalo na po ang mga buong pusong nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon. Hindi nangangahulugan to na hindi na magkakamali yung mga taong nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon. Kundi, ang ibig lamang sabihin, hindi sila pababayaan ng Diyos sa maling landas. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak na manatili sa maling landas, kundi itutuwid niya sila at ibabalik sa kanyang daan. Na maring itanong ng iba, may sarili naman pala tayong isip pa. Bakit kailangan pa nating magtiwala ng buong puso sa Panginoon? Meron naman pala tayong sariling pangunawa. Meron naman palang sariling understanding. Bakit kailangan pang lubos nating magtiwala sa Diyos? Ang maring sagot po, bukod sa ipinag-uutos ito sa atin, ang isa pang dahilan ay ang isang katangian ng ating Diyos. Ano ba yung isang katangian ng ating Diyos? Mas mataas ang pag-iisip, mas mataas ang pamamaraan ng Diyos kesa sa ating mga tao. Sa sulat ni Propeta Isaiah sa Isaiah chapter 55, sa verse 8, ganito ang nakasulat. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip,
ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. So, sa talatang ito, pinapakita sa atin na ang kaalaman, ang karunungan, ang pag-iisip at pamamaraan ng tao ay hindi makakaabot sa pag-iisip at pamamaraan ng Diyos. Yung ating pangunawa, nalalaman nating limitado. Madalas pa ngang magkamali, pero ang Panginoon, ang pag-iisip niya, walang hanggan, sakdal. Gaano kataas ang distansya, gaano kalawak yung distansya sa pagitan ng pag-iisip natin at pag-iisip ng Diyos. Kung masusukat natin, gaano kaya kalawak yung pagitan ng pag-iisip natin at pag-iisip ng Diyos. Kung gaano po ang distansya ng langit sa lupa, ganon kalayo. Ganon kataas ang mga plano at kaisipan ng Diyos kaysa sa mga plano at kaisipan nating mga tao. Kaya nga po, mas mainam na tayo ay magtiwala sa kanyang daan kaysa sa sarili nating pamamaraan. Sa kapahayagan pong ito ng Diyos, ng kanyang pag-iisip at kanyang pamamaraan, kung gaano kataas yan, kung gaano kalawak yan, ang tanging magagawa po natin, kung talagang tayo po ay mga sumasampalataya sa Diyos, ay isuko at ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. Mga kapatid, ito po ang malinaw na aral mula sa panalangin ni Haring David. Kailangan po natin ang paggabay ng Diyos. Kaya po, humingi tayo ng tamang direksyon mula sa Diyos. Bakit? Dahil may mga daan nga tayong sa paningin natin matuwid, pero kapahamakan pala yung dulo. At tayo po, wala tayong kakayahang ituwid yung sarili nating mga hakbang. Pero kung buong puso tayong magtitiwala sa Panginoon, itutuwid niya ang ating mga landasin. Higit sa lahat, bakit kailangan nating humingi ng direksyon sa Diyos? Sapagkat yung pag-iisip at yung pamamaraan ng Panginoon, higit na mataas, mas dakila kaysa sa ating pag-iisip at pamamaraan. Kaya po, katulad ni Haring David, maging bahagi nga din ito ng nilalaman ng ating mga pananalangin. O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan, dahil mataas ang pag-iisip sa atin ng Panginoon. At tapos yung ating isipan, limitado. Tayo po ay humingi ng gabay na makapamuhay ayon sa daan niya. Tayo po ay humiling sa Panginoon na ituro niya sa atin ang kanyang daan. Ngayon po, ang katunayan naman na tayo ay nasa tamang daan ng Panginoon ay kapag yung ating pamumuhay naayon sa kanyang salita. Ang katunayan, kapag tayo ay nasa tamang daan ng Panginoon, yung ating pamumuhay naayon sa kanyang katuruan, naayon sa katotohanan ng Diyos. Marami pong mga tao, mga madasalin. Sa kanilang pananalangin, madalas nangingibabaw yung mga pansariling kagustuhan lamang, mga sariling plano, mga sariling direksyon. Baka sa paghiling ng ilan sa atin sa Diyos ang sinasabi natin, Panginoon, gusto kong umasenso. Ibigay na ninyo yung matagal ko ng gustong trabaho. Or, Panginoon, gusto ko ng mag-asawa. Ibigay na ninyo yung gusto kong mapangasawa. Panginoon, ito po yung gusto kong negosyo. Basbasan po ninyo ito para lumago at para umunlad. Or, Panginoon, maglilingkod ako sa inyo. Kung ibibigay po lamang ninyo yung time freedom at yung financial prosperity na hinihingi ko. Or kaya ang panalangin ay, Panginoon, ito yung naiisip ko. Ito yung nakikita ko na mabuti para sa akin. Basbasan po na ninyo ito para mangyari na talaga. Yes, tama po na kumikilos tayo, pero maging maingat naman na yung hindi para bang inuutosan na natin yung ating Diyos. Tapos para bang pinipilit na natin yung sariling kagustuhan na lamang natin. Hindi masamang humiling sa Diyos. Pero mas mahalaga po na humiling na ang kalooban ng Diyos ang siyang masunod. So suriin natin, magsuri tayo, maging maingat tayo. Yung mga hinihiling ba natin, yun ba talaga yung kalooban ng Diyos? O pansariling kagustuhan lamang natin yon?
Sa mga panalangin natin, mainam po na nakikitaan din tayo ng Diyos ng tunay na pagpapasakop, na meron tayong pusong nagpapakumbaba at tinatanggap nating mas mataas, mas mabuti yung kaisipan at mga plano ng Diyos kaysa sa kaisipan at plano nating mga tao. So, tanungin natin yung ating mga sarili bilang spiritual check-up natin. Nasaan na ba yung puso natin? Kaninong daan ba yung nilalakaran natin? At sino ba yung sinusunod natin ngayon? Sa dami po kasi ng boses, sa dami ng impluwensya sa paligid natin, ipanalangin natin na, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan. Sa panalangin ito ni Haring David, matapos niyang humingi ng kaalaman tungkol sa daan ng Diyos, ang makikita natin sa kasunod ay kung ano yung kanyang layunin. Para saan, bakit niya hinihiling na maituro sa kanya ang daan ng Panginoon? Ito yung ikalawang punto sa ating aralin. Ang pamumuhay ayon sa katotohanan ng Diyos. Ito yung ebidensya. Mga kapatid, nakikita natin na ang tamang direksyon hindi matatagpuan sa ating sariling pag-iisip. Ang tamang direksyon matatagpuan sa daan na itinuturo ng Panginoon. At dahil mas mataas ang kaparaanan ng Panginoon kaysa sa atin, ang ating tugon po hindi lang basta humingi ng gabay, kundi ang mamuhay tayo ayon sa katotohanan ng Diyos. Bakit po? Dahil ang katunayan kung tayo ay nasa kanyang daan ay kapag yung ating pamumuhay ay naayon sa kanyang salita at naayon sa kanyang katotohanan. Ayon sa ating main verse, upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Ang layunin ng panalangin ni David na ituro sa kanya ang daan ng Panginoon ay para makalakad siya sa katotohanan ng Panginoon. Ito nga po yung ebidensya ng ating pananampalataya. Ibig sabihin po, hindi sapat na narinig lamang natin, nalaman natin, itunuro sa atin yung daan ng Diyos at nanatili na lamang ito sa ating isipan. Kundi kailangan nating isabuhay yung mga narinig nating katotohanan at daan ng Panginoon. Ang katotohanan ng Diyos, hindi lamang ito kaalaman o aral na itinuturo sa atin para lang magtamo tayo ng karunungan o kaya masabing may alam tayo sa katotohanan. Ang katotohanan po dapat makita sa ating pamumuhay, nakikita rin sa ating pag-uugali at mga pagkilos. Hindi sapat na nalaman lang natin yung daan, kundi dapat nilalakaran natin yung daan na yon. Ang layunin naman ng pagtuturo ng Diyos bilang tugon sa panalangin na ituro sa atin ang kanyang daan ay pagbabago po sa pamuhay, na ang sinusunod na natin ay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang katotohanan. At nilalayuan na natin yung kasinungalingan, nilalayuan na natin yung pandaraya ng sanlibutan, kundi nakikita na sa ating pamumuhay yung liwanag ni Kristo. Dahil si Kristo ang katotohanan. Yan ang pamumuhay sa katotohanan. I will walk in your truth. Basahin po natin ang ikatlong Juan, chapter 1, verse 4. At magbigay kasiglahan sa atin ang mensaheng nakapaloob dito. Ang sinasabi po, wala nang higit pang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. Ayon po kay Apostol Juan, ang may akda po ng sulat na ito, sinasabi niya na yung pinakamalaking kagalakan, yung greater joy, makikita or nung makita niya or mabalitaan niya na ang mga mananampalataya hindi lamang nakikinig, kundi mga namumuhay o kaya lumalakad ayon sa katotohanan. Ang katotohanan ng Diyos, ang katotohanan ng kanyang salita, ng kanyang mga pangako at layunin, hindi lamang po para pag-aralan at matutunan, kundi para maipamuhay natin ito, yung paglakad sa katotohanan. Ebidensya ng ating tunay na pagkatamo ng pananampalataya. Kung nalalaman po natin ang katotohanan, pero hindi naman natin ito ipinapamuhay, para din itong paglakad sa kasinungalingan, na para din itong binabaliwala natin yung Diyos at binabaliwala natin yung kanyang salita
sa kabila ng pagkarinig natin at pagkaalam ng katotohanan ay hindi pa rin natin nilalakaran ang katotohanan. Karaniwan po sa ating mga pananalangin, ang nilalaman, bagamat hindi man to sa lahat, pero karaniwan sa marami, ang nilalaman ng panalangin, sariling plano, sariling kagustuhan. Minsan, ayon pa sa gusto nating oras, ayon pa sa gusto nating paraan, na para bang pinipilit natin ng Diyos na siya yung sumunod kesa siya yung masunod. Ang panalangin po ng pusong nagpapasakop sa Diyos ay ganito. Katulad ng kay Haring David, basahin po natin. O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Hindi niya hinihiling sa Panginoon na ano man yung plano niya, samahan lamang siya ng Panginoon. Hindi ganoon yung prayer niya, kundi humihingi siya na ituro sa kanya ang daan at siya ay susunod. Kaya ang panalangin ng pusong nagpapakumbaba sa Panginoon ay paghingi po ng daan ng Panginoon at pagsunod sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Dahil kung ang Panginoon ang nangunguna, tapos tayo ay sumusunod, tiyak hindi talaga tayo maliligaw. Nakita po natin na ang tunay na paglakad sa katotohanan ng Panginoon nangangailangan ng pagsunod, nangangailangan ng pagtitiwala at pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon mismo. Ngunit alam po nating lahat na madali lang itong sabihin, pero napakahirap gawin. Dahil madalas yung puso natin hati. May bahagi yung puso natin na gustong sumunod sa Panginoon, pero may bahagi din na gustong kumawala, lumayo sa Panginoon. Kaya sa huling bahagi ng panalangin ni David sa talatang ito, humiling siya ng isang pusong buo. Hindi hati na puso, kundi pusong buo mula sa Panginoon. Sa 3 punto ng ating aralin, ang pagkakaroon ng pusong buo, may takot at may paggalang sa pangalan ng Diyos. So ito yung bunga. Sa baging ito ng panalangin ni David, matapos niyang humiling ng direksyon at katotohanan, ang kasunod, humiling siya ng isang pusong buo, isang pusong hindi hati, kundi isang pusong tapat at pusong nakatuon lamang sa Panginoon. Sabi niya, ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Unite my heart to fear your name. Ilakip mo ang aking puso. Ang salitang ilakip o unite, nangangahulugang pagsamahin. Nangangahulugan po na pagkaisahin. Ibig sabihin, iniamin ni David na merong posibilidad na yung kanyang puso mahati. Inaamin niya na yung kanyang puso may posibilidad na magkaroon ng ibang layunin, na magkaroon ng sariling hangarin at sariling kagustuhan sa buhay na maaaring pumigil sa kanya na buong pusong matakot at sumunod sa Diyos. Kumbaga ang kanyang dalangin, buuin ng Diyos ang kanyang puso, gawing tapat at may takot sa pangalan ng Panginoon. Kasi kapag ang puso natin hati, nahirapan tayong sumunod sa daan ng Panginoon. Pero kapag buo yung puso natin, nagkakaroon tayo ng pagkatakot sa Panginoon. Yung pagkatakot po, hindi ito pagkataranta lamang, kundi may paggalang, pag-ibig, may pagsunod sa Diyos. Ito yung banal na takot. Kapag ang puso natin ay buo sa Panginoon, lahat ng ating ginagawa, susunod. No, yung ating kilos, yung ating mga pagdedesisyon na gagawin, yung ating pamumuhay, magiging ayon sa kalooban ng Panginoon. Kapag ang puso natin buo. Mga kapatid, ito yung hamon ng panalangin dito ni David para sa atin. Huwag tayong mamuhay na may pusong hati. Yun bang kalahati para sa mundo, kalahati para sa Panginoon. Hindi dapat hati yung ating puso. Hindi dapat hati yung ating katapatan. Hilingin natin sa Diyos araw-araw. Tulad ng prayer ni David na, ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. Unite my heart. Dahil sa panahon na ang puso natin ay buo para sa Panginoon, doon natin mararanasan ang tunay na takot, ang tunay na pagsunod, at tunay na kagalakan sa Diyos. At ang tunay na takot sa Panginoon, pagkatakot sa Panginoon na hindi
palayo, kundi takot na makasakit sa isang banal at tapat na Diyos. Takot na suwayin ang isang banal at tapat na Diyos. Mga kapatid, sa dami ng daan na iaalok, makikita at malalaman at maririnig natin mula sa mundong ito, may daan ng tagumpay, may daan ng kasiyahan, may daan ng pansariling kagustuhan. Isa lang po yung daang hindi tayo magkakamali. Isa lang yung daang hindi tayo mapapahamak, ang daan ng Panginoon. Nawa ang panalangin ito ni Haring David maging nilalaman din ng ating mga pananalangin. Huwag po tayong huminto sa pagkaalam lamang ng katotohanan ito. Huwag tayong huminto sa pagkarinig ng katotohanan ito, kundi ipamuhay natin, lakarin natin yung daan ng Panginoon. Sa daan po kasi ng Panginoon may kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa daan ng Panginoon may presensya ng Diyos. Ito yung landas ng katotohanan at pagkatakot sa Diyos. At sa daan ng Panginoon, naroon yung tamang gabay, meron tayong patnubay, na ito yung katotohanan na dapat nating nilalakaran. Ang panalangin ni Haring David dito sa Psalms chapter 86 verse 11, hindi lamang pahayag ng pagnanais na malaman ang daan ng Diyos. Ito po ay paanyaya sa bawat mananampalataya na ipasuri sa Diyos yung ating tinatahak na direksyon ng ating buhay. Madalas pakiramdam natin kasi marunong na tayo, marunong tayong magpasya, marunong tayong magplano. Madalas nagsasabi tayong alam na natin yung maraming bagay sa ating buhay. Ngunit kung hindi tayo tinuturuan ng Diyos, ang ating kaalaman walang patutunguhan. Ang tunay na karunungan nagsisimula kapag inaamin nating, Panginoon, hindi ko alam ang daan, turuan mo ako. At kapag tinuruan tayo ng Diyos ng kanyang daan, tinuturuan din niya tayo kung paano mamuhay sa katotohanan. At kung paano magkaroon ng pusong buo, yung pusong hindi hati, yung pusong marunong matakot at marunong gumalang sa kanyang pangalan. Sa ganitong puso, nagiging malinaw yung landas, nagiging payapa yung ating paglalakbay, at nagiging tiyak yung ating patutunguhan. Mga kapatid, sa mga darating na araw ng ating buhay, anumang desisyon, anumang direksyon, o anumang daan ang haharapin mo, suriin natin ang ating mga sarili. Tanungin natin, ito ba ang daan ng Panginoon o daan ito ng sarili kong kagustuhan lamang? Kung ang sagot mo hindi sigurado, huminto ka sandali. Manalangin tulad ni Haring David. O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan. Dahil sa dulo ng lahat ng daan, isa lang ang tunay na patutunguhan na may kapayapaan, may katotohanan, at buhay. Yun po yung daan ng Panginoon. Kaya sa ating paglalakbay at buhay pananampalataya, huwag tayong humiwalay sa daan ng Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. Dahil kapag ang Panginoong Diyos ang nagtuturo at kapag ang Panginoong Diyos ang nagbibigay direksyon, hindi tayo kailanman maliligaw. Sa paglago natin sa ating pananampalataya, tandaan po natin na ang kailangan natin sa buhay ay si Kristo. Hindi yung tagumpay at yaman ng mundong ito. Hindi ang mga tao at anumang material na bagay ang kailangan natin lamang sa mundong ito, kundi si Kristo. Ang Diyos ang nagtuturo ng kanyang daan. At ang pinakadakilang katuparan ng daan na itinuturo ng Diyos ay walang iba kundi si Kristo. Dahil si Kristo ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay na ito, marami ang mag-aalok sa inyo ng iba-ibang direksyon. Ang mundo may sariling direksyon. Ang ating puso may sarili ding gusto. At yung ingay sa paligid natin, yung ibang mga tao, puno ng payo, puno ng maraming mga pagtuturo. Bilang mga Kristiyano po, pakatandaan natin, ang karunungan tungkol sa daan ng katotohanan ay hindi nagmumula
sa ating sariling isip. Ang karunungan tungkol sa landas at daan ng katotohanan, hindi rin yan magmumula sa opinyon ng sinumang tao. Ang daan ng katotohanan, matatagpuan natin sa banal na salita ng Diyos, ang Biblia. Sa Biblia, nakasulat ang daan ng katotohanan. Sa Biblia natin makikita na si Kristo mismo ang daan. At sa Biblia natin matututunang lakaran yung landas na may takot at may paggalang sa Diyos. Kaya po, huwag pabayaan ang salita ng Diyos. Laging maglaan ng oras para sa Biblia. Dahil ang Diyos ay nagsasalita at nagtuturo sa atin. At ang kanyang salita ang tanglaw sa ating mga paa at liwanag sa ating mga landas. Sa Biblia po natin makikita ang daan. Sa pagsunod natin, makakalakad tayo sa katotohanan. Ang katotohanan ng salita ng Diyos na sa atin ngayon ay naipahayag. Ito ay hindi para lang marinig natin, kundi ito po ay para atin ding paniwalaan, ating isabuhay at ating sundin. Ang mga may pandinig ay makinig. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat mga kapatid. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo ay muling manalangin.